At ito mula kay PHTV, no, si Wang Yi, mga kapatid, nagbanta na ang China daw may pipilitang gumamit ng puwersa. Gustong makuha ang pagkokontrol sa Pag-asa, mga tol. Alam mo yung Pag-asa Island, no? Inaano rin nila yun, mga tol, inaangkin nila yun eh. Pero inuuko pa na kasi ng Pilipinas yun. May mga nakatira na doon at kamakailan lang ay may itinayo dong ah, Philippine Coast Guard na center, mga tol. So eto ang gusto ngayong kunin ng China, mga tol. Illegal daw ang Pilipinas doon sa Pag-asa Island, no. Ang dami nilang dami nilang gustong kunin, mga tol, lahat-lahat na lang. So panoorin natin 'to mula kay PHTV. Samahan lang ninyo ako. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito at gusto mo yung mga ganitong klaseng reaction video, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video na tulad nito. So huwag na natin patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to, mga tol. Iniulat na sinabi umano ng Chinese Ministry of Foreign Affairs na dapat umanong isauli na ng gobyerno ng Pilipinas ang Pag-asa Island sa China upang makaiwas ang bansa sa gulo at bagsik ng Chinese military. Iginiit ni Wang Yi ng Pag-asa Island o kilala sa China bilang Zhongyi daw ay dapat isauli ng Pilipinas sa China dahil ang isla ay sakop umano ng kanilang bansa at walang karapatan ang Manila na magtayo ng mga infrastruktura at magpadala ng mga sundalo sa lugar. So ang tanong, pasok ba yan sa exclusive economic zone nyo? Baka nga sa exclusive economic zone pa, hindi na pasok tas teritoryo nyo pa rin. Grabe talaga itong mga inchik, no? Lahat talaga kanila eh. Sinabi niya na patuloy na hinihimok ng Chinese government ang Pilipinas na ibalik sa China ang pagkokontrol sa Pag-asa Island at iligal umano ang pananatili ng ilang mga Pinoy na residente sa nasabing isla. Lahat illegal para sa Ngunit kanila. sinabi naman ng Philippine Department of Foreign Affairs na wala umanong karapatan ang China Tama. na angkinin ang Pag-asa Island Tama. dahil malinaw umanong napakalayo nito mula sa Chinese mainland at sakop din ito ng exclusive economic zone ng Pilipinas ayon sa international na batas. Baliwala sa kanila yon. Kahit sabihin nating malinaw na napakalayo sa inyo yan, paano nyo sasabihin? Diba kung nakikita nyo lang yung 9-10 line nila, diba, talagang sobrang layo na sa kanila. Nung ibang islang inaangkin nila, katulad nung Ayungin, diba, napakalayo na nun, mga tol. Sobrang layo na, pero talagang hanggang doon narating ng barko nila. Iniulat ito matapos bigyang diin ng PCG ang kahalagahan sa paggamit ng mga pribadong supply boat para sa kanilang operasyon sa BRP Sierra Madre upang hindi lalong tumaas ang tensyon laban sa China o sa iba pang mga claimant countries sa West Philippine Sea. Ipinaliwanag ng tagapagsalita ng PCG para sa West Philippine Sea na si Jay Tariela na nais patunayan ng gobyerno ng Pilipinas na umaayon ito sa international norm ng non-militarization sa dispute sa nasabing pinag-aagawang karagatan sa pamamagitan ng hindi paggamit ng mga Navy vessel sa kanilang resupply mission. Sinabi ni Tariela na hindi nila nais i-provoke ang sinuman. Nais nilang ipakita sa mundo na sumusunod sila sa international norm ng non-militarization at hindi rin sila lalabag sa anumang probisyon ng United Nations Convention on the Law of the Sea. Matagumpay na nakapasok ang PCG sa Ayungin Shoal matapos makaiwas ito sa mga barko ng Chinese Coast Guard at Maritime Militia. At dahil dito, nakalapit ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa BRP Sierra Madre at nakita nila ang tunay na estado na nasabing grounded na Navy ship. Kitang-kita naman yun, matagal na eh. Ang Philippine Coast Guard ay nag-escort ng 2 vessel sa isang resupply mission sa BRP Sierra Madre, isang World War II era na barko
na nakaground sa Ayungin Shoal mula pa noong 1999 at tumatayo ito bilang simbolo ng pag-angkin ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nanindigan si Tariela na sa panig ng Philippine Coast Guard at Armed Forces of the Philippines, naniniwala sila na nagsasagawa pa rin sila ng ligtas na routine operation pagdating sa mga resupply mission nito sa BRP Sierra Madre. Sana ang next na panindigan ng Pilipinas, mga tol, no? Yung claim natin dito sa West Philippine Sea, 'di ba? Lagi nating sinasabi, mga tol, yung China nga kasi may claim diyan. Kaya nga sila nandiyan eh. 'Di ba? Ile-exercise daw nila yung kanilang sovereign rights. 'Di ba? Kung gaano katikas yung pag-claim nila diyan at gumagawa sila ng paraan para mapalayas yung mga barkong sa tingin nila pumapasok sa kanilang soberanya, dapat ganun din tayo. Tulad nga nung lagi nating sinasabi, dapat tayo yung gumagawa ng mga ginagawa nila, 'di ba? Pag may pumapasok na barko, mga tagalabas, pinapaalis ng Coast Guard natin. Pero hindi kabaliktaran ng nangyayari, no? Tayo ang pinapaalis dahil nga sa kadahilan ng napakahina ng bansa natin kumpara sa kanila at hindi natin afford, no, makipaggera sa kanila, mga tol. Kung ang mindset natin na ang pagdepensa sa ating soberanya is pagpasok sa gera o paghahamon ng gera, ganun na nga talaga, mga tol. Hindi natin mababago ang sitwasyon, mga tol. Walang magbabago sa approach natin kung yun ang mentalidad ng ating gobyerno. Pero every time na naririnig natin yan, kino-compare natin yan sa isang guard sa isang security, mga tol, na nagbabantay ng isang establishment. Kapag may pumasok bang mga taong labas o tagalabas na walang authorized na pumasok doon sa building na binabantayan nila, kapag ba hinarang nila yon, kapag ba pinigil nila yon makapasok, ang ibig bang sabihin nun is naghahamon na sila ng away? 'Di ba hindi naman? 'Di ba? Kino-compare nga rin natin 'to sa basketball eh. Paano natin masasabing dinedepensahan natin ang ating soberanya kung halimbawa sa basketball, no? Magda-drive yung kalaban, dala-dala bola papunta sa ring, tapos iiwas lang tayo ng iiwas. Hindi natin siya haharangan, hindi natin naagawan ng bola, hindi natin sasabayan sa pagtira. Kumbaga harangan lang, ano lang natin, iiwasan lang natin yung pag-drive niya. Pagdepensa ba tawag doon? 'Di ba? Parang pagbebenta ng laro yung tawag doon 'di ba? So ganun din yung nangyayari, mga tol, dito sa ating soberanya, no? Every time na nandiyan ang China at agresibo sila diyan, iwas lang tayo ng iwas, no? Tapos pagkatapos nating umiwas, ngayon nagsasalita tayo sa media, no? Galit na kami sa pinaggagawa ng China, 'di ba? Lagi na lang silang ganyan. Tapos ang China naman, ang report naman doon sa bansa nila, ang Pilipinas paulit-ulit ang ginagawang paghahamon sa China. Ang Pilipinas paulit-ulit na hinaharas ng China. Baliktad. Baliktad ang nangyayari, 'di ba? So ano na mangyayari sa atin, mga tol? 2024 na, wala pa rin pagbabago, 'di ba? Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na sinabi umano ng isang Chinese admiral na kayang-kaya umanong talunin ng kanilang maritime militia ang Philippine Coast Guard sa South China Sea dahil walang kakayahan ang PCG na kumprontahin ang malalaking barko ng kanilang maritime militia. Kahit na nakakainis pakinggan, minsan parang totoo sila kung titignan, no? Pero hindi, kaya naman ng PCG natin, no? Mahinahon lang talaga ang Pilipinas. Ang PCG natin, ayaw lang nilang magsimula o ayaw lang nilang mag-escalate ang tensyon. Dahil iniisip nila, iba kasi mentality rin ng China eh. Kahit sabihin natin ang mentality natin, hindi tayo naghahamon ng gulo, gusto lang natin depensahan ng ating soberanya, pero ang mentality nila, hindi, hinahamon nyo kami ng gulo. So yun yung rebuttals nila, mga tol, na pwede. Sinabi ng commander ng Chinese Navy na si Admiral Liu Qiping na kumpiyansa siya na tatalunin ng Chinese Maritime Militia ang Philippine Coast Guard sa isang labanan sa South China Sea. Idinagdag niya na alam umano ng Chinese Maritime Militia na limitado lang ang kakayahan ng Philippine Coast Guard dahil sa liit ng bilang ng mga barko nito
at hindi rin umano armado ang mga PCG vessel na nakadeploy sa South China Sea. Ngunit ayon naman sa ilang analista na malabong mangyari ang sinasabi ng Chinese Admiral dahil kapag inatake ng maritime militia ang mga barko ng Philippine Coast Guard, siguradong sasaklolo kaagad ang US military at sa huli ay siguradong pagsisisihan umano ito ng komunistang bansa. Yan, alam na natin yung mga banda diyan, napanood na natin yan nung nakaraan. Eto mga kapatid 'no, ang, ginagawa ng China, hindi sila gumagamit ng armed attack 'no, kasi matalino sila, eh, maano rin sila mag-isip 'no, ayaw nilang magsimula rin ng gulo 'no. Ang gusto nila, Pilipinas talaga magsimula ng gulo mga tol, kaya ang ginagawa nila, binabanas nila ng binabanas ang Pilipinas, iniinis nila ng iniinis hanggang sa hindi na makontrol ng Pilipinas, baka makapagpaputok na, yun saka ngayon sila reresponde mga tol. Etong China, ginagamit nila yung pagiging malaki nila, pagiging dominante nila mga kapatid 'no, para maka-intimidate 'no, at nakaka-intimidate naman talaga 'pag nakita mo naglalakihan yung mga barko nila, ang dami, mga submarine, mga jet fighter, tapos yung mga report nila sobrang nalagpasan pa nga nila ang US mga tol, eh, 'di ba? So talagang nakakatakot, sino ba namang presidenteng hindi matatakot banggain 'yan mga tol. Yun nga lang siyempre, hindi naman puwedeng yun na lang ang tignan natin, 'di ba? Kasi kung yun na lang din naman talaga titignan natin, para saan pa yung ginagawa natin, mapagpalag-palag diyan kunyari, 'di ba? Pamigay na lang kung wala rin naman palang palag, 'di ba? Pero yun nga, nag-iingat din kasi ang Pilipinas mga tol, kahit na meron tayong sinasabi nating Mutual Defense Treaty sa, US, ayaw din naman natin gamitin din yun 'no, kasi 'pag nangyari nga yun, tayo rin ang masasaktan ng lubusan, eh. China ang layo ng bansa nila, eh, 'di ba? Hindi sila masyadong apektado, eh, Pilipinas, eh, nasa loob ng, exclusive economic zone, kung diyan magsasagawa ng giyera, 'di ba? Talagang maaapektuhan tayo mga tol, malaking damage ang aabutin natin diyan mga kapatid. So hindi rin naman natin gusto 'yon, at 'yun din naman ang iniiwasan ng ating gobyerno. Pero hindi natin alam ang mga susunod pang mangyayari. Lalo na ngayon mga tol, nai-survive natin buong 2023 na puro patotsyadahan lang 'no, palitan lang ng mga salita. Hindi natin alam mga tol kung ano mangyayari ngayong 2024, 'di ba? Ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo mga tol? Puwede kang mag-comment sa ibaba at, pag-usapan natin 'yan sa comment section. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.